Pagkagaling nga pala namin ni Johan sa Padre Burgos ay dumiretso nga pala kami din sa Suliaw o din sa Pitogo, Quezon para mangilaw. O di ba talaga nga namang hindi na nagsawa sa dagat, hanggat may hibas tayo ay nasa dagat. At yun na nga guys for today's video. Ito nga palang video na ito ay kadugtong pa nung panguhuli namin ng guno din sa Padre Burgos. O diba grabing tagal na talaga nito. Hindi kasi sunod-sunod yung pag-i-edit ko ng video. Kasi kapag may mga nagre-request sa akin ay din muna ang inauna ko. Hanggang sa katagalan ay nakakalimutan ko na marami pa pala akong video din sa aking gallery. Pero dahil nga ngayon ay habagat at hindi ako makapunta ng dagat at malakas lagi ang alon, kaya ngayon nagkakalkal lang ako din sa aking gallery. Natatawa tuloy ako sa mga nagko-comment kasi sinasabi nila, "O buti pa dyan sa inyo at kalmang-kalma, samantalang itaga Makalilon din kami." Ay ba't di naman sa amin ay habagat? So yun na nga guys, mabalik tayo. Nandito na nga pala kami ngayon sa Makalelon. O diba yan ang bilis, nag-tricycle lang kami. Hindi nagbas po kami. Alam niyo naman kasi na kapag ako ay nasa biyahe, laging buwis buhay, kaya hindi ko na naiisipan pa na mag-video. Sila mama nga pala ay nakagayak na at dinaanan lang kami din sa bayan. Diretso naman kami ngayon ay sa Pitogo. Dala nga rin pala nila papa itong bangka kong maliit. At ayan nga, nakapwesto na naman si Johan sa unahan ng bangka. Paborito niyang pumwesto diyan kahit nung ako'y bata pa, ganyan din ako. Tuwang-tuwa pa kapag malakas ang alon. Di nag-iisip na kapag nahulog ay malulunod, palibhasa may hasang. Nga pala hindi pa sana kami uuwi ng Makalelon. Kaso nga lang sila papa ay tawag ng tawag. Ano, wala na baga kayong balak umuwi? Ay sayang man din ang hibas. Seasonal lang kasi ang hanap buhay namin sa dagat, kaya naman kapag kalma tapos may hibas ay talagang hindi namin inapalampas. Tulad na nga lamang ngayon, umpisa na ngayon ng habagat kaya hindi na kami makapaghanap buhay sa dagat. Mula June hanggang November wala na kami masyado makikitang balatan. Minsan kahit December na or January na wala pa rin kami masyado makuha. Namamatay kasi ang mga balatan kapag ganitong habagatin. Nadadala sila ng alon at nalulusaw. Laking pasalamat ko na nga lang talaga kasi ibinalik sa akin yung aking account. Kasi malaking tulong talaga ito para sa pamilya ko. Grabe talaga kapag si Lord na ang kumilos, anong walang imposible. So yun na nga, mabalik tayo. Pagkarating nga pala namin din sa aming nga Pangilawan. May tumatawag nga pala sa akin din sa may tabihan ng Tabude. Mga followers ko daw po pala sila at magpapicture daw. Kahapon pa nga pala daw nila ako inaabangan, kaso nga kahapon ay wala ako dito. Sila mama lang ang nangingilaw. Nakakatuwa naman sila at nakakataba ng puso. Kasi alam mo yun, talaga namang pinuntahan nila ako din sa hibasanan para lang makapagpapicture. Naku naman, kala mo naman talaga yan ang ganda nung pagpapicturean nila. Pero yun na nga, salamat po talaga sa suporta niyo. Shoutout po sa inyo mga taga Suliaw. Din sa may Pitogo, Quezon. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta sa akin. Hindi lang sa mga nagpapapicture, sa mga nagre-react, sa mga nagko-comment, sa mga nanonood ng mga videos ko. Sa mga nagme-message na kahit hindi ko nga ma-replyan yung iba kasi nga sobrang dami, ay nakasuporta pa rin sa akin. Grabe talaga. Hindi talaga ako makapaniwala na, huy, ako lang to, uy. Tapos susuportahan niyo ako. Salamat po talaga. Hindi na talaga ako makapaniwala. Laka, uy, anong uy? So yun na nga, mabalik tayo. Kami nga lang pala ni mama ang magkasama. Tapos sila papa ay sa ibang ruta. Pero dito lang din naman yun sa Pitogo. Kumbaga ay watak-watak kami para mas mabilis kaming makarami. At may libot agad namin yung lugar. At kinagabihan nga pala ay mangingilaw na sana kami, kaso ayun, nagkakagulo na naman doon sa may buhanginan at sigaw ng sigaw na, "Tama na!" Lo, ba't nagagalit? So ayun, mga dalaginding naman ang nagsilapitan sa akin at nagpa-picture. Natatawa ako sa mga reaksyon nila. Kala mo naman inakakita ng artista ay. At ang ganda ko daw pala sa personal. Hala, ano ba? Pabibi. O diba, ang sadya ko lang talaga din sa hibasanan ay mangilaw. Parang artista patuloy ang dating ko ngayon. Nakauy pilingon. May pa-meet and greet din sa hibasanan. Pero yun na nga, maiba tayo ng usapan. May nakita nga pala ako ditong tagutungan at masarap tong inihaw. Pero parang ako'y nauumaya naman na at halos araw-araw na lang ay tagutungan ng ulam. Parang ang gusto kong mahuling pang ulam ngayon ay boxfish. Ang sarap kasi ng atay nun. Same lang din naman sa tagutungan pero mas malaman kasi ang boxfish. Ang kaibahan lang talaga ng boxfish ay malambot yung atay niya, tapos malaman, at saka ay ayun, hindi masyadong malansa, hindi nga tulad ng tagutungan. Kaya wala masyadong kumakain ng tagutungan din sa amin kasi malansa daw. At bukod doon, takot nga talaga silang kumain kasi baka daw sila ay malason. Nga pala, kanina pa ako nangingilaw ay kaunti pa yung nakukuha kong balatan. Mas marami kasi ay maliliit. Pinipili lang namin yung medyo malaki na. At sa magtatanong naman bakit sinisibat ko pa, hindi naman yan gumagalaw, ay pakialam nyo baga. Medyo malalim po kasi at saka imbis na laging tungo kami ng tungo kada dampot sa kanila, at saka minsan kasi malalim kaya sinisibat na laang namin. Medyo madalang nga pala ngayon na nakikita akong pang ulam, hindi nga tulad ng mga nakaraan. Dami kong nakikitang isdang baliwis o yung tinatawag sa inyo na danggit. Pero may nakita nga ako ditong isda na hindi ko alam kung anong tawag dito. At nung sinibat ko nga, ayun, sala, pang-asar. Ayan nga, at may nakita na naman akong tagutungan. At dahil nga wala akong makitang ibang pwedeng ulamin dito, kaya kukunin ko na ito. Nga pala, medyo tinatamad akong mangilaw ngayon at gawa ng kakagaling nga lang namin sa Burgos at nag-vlog kami doon. Pagkatapos namin ay nagbiyahe na agad kami, tapos diretso naman din sa pangingilaw. Abay, parang nakakapagod baga. O walang nagtatanong. So yun na nga, si mama ay tinatamad na nga rin palang maglakad at akaunti nga rin yung mga nakukuha niya. At ang sabi nga niya ay magtitikin na lamang siya. O mananalukod baga. Kung alam nyo yun, ano
Ano bagang tawag sa iba noon? Basta may apakita ko sa inyo. So ganito nga po pala yun. May dala kang kawayan tapos nakasakay ka sa bangka. Itutukod mo yung kawayan para makausad yung bangka. Tapos yung dulo ng kawayan ay may talim yun. Para kapag may nakita siyang animal, yun sisibatin niya. Grabe naman yung pagkabanggit ng animal. Parang tao yung tinutukoy. Pero yun na nga ang galing, nakahuli agad si mama ng klase ng boxfish. Cowfish kung tawagin. Habang abala nga pala si mama sa paninikin, ako'y nakapetiks lang din sa hulihan ng bangka. Inatamad na kasi ako maglakad at wala namang halos nakukuha. Nakakapagod lang ang maglakad, bahala pa yan ah. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Pero ayun nga, at si mama ay nagsawa na din at wala na din talaga halos makuha, kaya naman ay pauwi na kami. Hindi na nga pala ako lumipat ng bangka at dito na lamang ako sa maliit. Tinatamad na akong tumayo ay. Ang ganda na ng pwesto ko dito ay. So bali ito na nga pala yung mga nahuli namin pang ulam. Marami rin pala kapag pinagsama-sama. So ito na nga kinabukasan nga pala namin niluluto yung mga nahuhuli namin pang ulam kapag kami ay nangingilaw. Gawa ng hating gabi na kasi kami nakakauwi. At ang madalas na luto nga lang pala lagi namin sa boxfish at saka sa tagutungan ay inihaw. Tapos yung mga alimasag ay inilaga lang namin. At yung mga isda naman ay pinirito namin. Tapos ayan, meron nga din palang suwaki. O hala, tingnan ko lang kung hindi kayo mag-ipot niyan sa dami niyong ulam. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo. At yun lang, bye!